Magandang gabi. Bago mo ipikit ang iyong mga mata, hayaan mong dalhin kita sa isang maliit na baryo, tahimik, payapa, at puno ng mabubuting tao. Dito, maririnig mo ang mga kuliglig sa gabi, ang mga batang tumatawa sa ilalim ng buwan, at ang mga kapitbahay na nagkukumustahan sa harap ng mga bahay na may ilaw ng lampara. Ngunit sa isang gabing puno ng hangin at ulan, susubukin ng bagyo ang tibay ng puso ng bawat isa. Dito natin makikilala si Mang Teban, isang simpleng lalaki na may pusong handang tumulong sa kahit sino. Sa gitna ng unos, matutuklasan ng buong baryo ang tunay na kahulugan ng bayanihan, pagkakaibigan, at pag-asa. Kaya, huminga ng malalim, dahan-dahang ipikit ang iyong mga mata, at pakinggan mo ang kwentong magpapaalala na sa gitna ng dilim, may liwanag na hindi kailanman mawawala, liwanag na nagmumula sa kabutihan ng puso ng tao. Tahimik ang baryo sa dapit hapon. Ang langit ay may kulay abo, at tila may itinatagong luha. Dahan-dahang umiihip ang hangin, at sa bawat paggalaw ng dahon ng saging ay may tunog ng pag-aalala. Sa malayo, maririnig ang mga kuliglig na parang may awitin ng paalala. Maghanda na kayo, may darating na ulan. Sa gilid ng kalsadang maputik, nakaupo si Mang Teban, isang tahimik ngunit kilalang tao sa baryo. Laging handang tumulong, laging unang kumikilos kapag may nangangailangan. May ngiti siyang kalmado, kahit may bagyong paparating. Sa tabi niya, may mga batang naglalaro ng tansan. Walang kamalay-malay sa bigat ng hangin. Sa mga bubong, may ilang lalaking nag-aayos ng pawid. Tahimik ang lahat, ngunit sa ilalim ng katahimikan, may iisang dasal. Na sana, pagdaan ng unos, buo pa rin ang kanilang baryo at ang kanilang loob. Kinabukasan, maagang nagising si Mang Teban. Maulap ang langit at malamig ang simoy ng hangin. Habang nagkakape siya sa bangko sa tapat ng bahay, maririnig ang boses ng announcer sa radyo. Mga kababayan, maghanda po tayo. Paparating ang isang malakas na bagyo. Asahan ang malakas na hangin at ulan sa mga susunod na oras. Tahimik niyang ibinaba ang tasa ng kape. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi siya natatakot, kundi nag-aalala sa mga kapitbahay niyang may marurupok na bahay. Lumabas siya sa kalsada, at sa bawat bahay na madaanan, may binabati siyang may ngiti. "Lando, ayusin mo na. Yang bubong niyo, ha?" sabi niya sa binatang nag-aayos ng pawid. "Oo po, Mang Teban," sagot nito. Ang mga tao'y nagsimula ng maghanda. May nag-aayos ng dingding, may nagtatali ng kalabaw, may nagsasara ng bintana. Sa kabilang dulo ng baryo, si Aling Lita, ang tindera ng tinapay at kape, ay naglalagay ng mesa sa tapat ng kanyang tindahan. "Libre muna ang kape ngayon," sigaw niya, para sa mga nag-aayos. Agad naglapit ang mga lalaki, pawisan at may putik sa paa. Tawanan, biro, at bahagyang takot ang bumabalot sa paligid. "Akala ko ulan lang to. Bagyo pala," sabi ng isa. Basta't may kape ka, kakayanin," sagot ni Mang Teban, sabay ngiti. Ang mga bata naman ay tumatakbo sa kalsada, nagdadala ng sako at pako para sa mga tatay nila. Kahit maliit, gusto rin nilang tumulong. Sa bawat pag-ihip ng hangin, parang may paalala na anumang lakas ng bagyo, mas matatag pa rin ang puso ng mga tao roon. Habang lumalalim ang hapon, unti-unting kumakapal ang ulap. Dumilim ang langit, at ang amoy ng hangin ay tila may halong alat ng dagat. Sa radyo, narinig muli ang boses. Ang bagyong Rosita ay papalapit na. Manatiling alerto at mag-ingat. Napatitig si Mang Teban sa langit. Sa malayo, may kulog.
Tahimik siyang bumuntong hininga at tinawag ang mga batang naglalaro. Mga apo, tapusin niyo na yan. Tumulong na kayo sa mga tatay niyo. Ngumiti ang mga bata at tumakbo palayo. Bitbit ang mga tansan na parang mga alaalang iiwan sandali ng ulan. At sa sandaling iyon, habang unti-unting lumalakas ang hangin at pumapatak ang unang ulan, alam ni Mang Teban, may darating na gabi na susubok sa tibay ng kanilang pagkakapit-bisig. Ngunit sa puso niya, buo ang tiwala. Basta't magkasama, walang unos na hindi kayang lampasan. Habang unti-unting lumulubog ang araw, kumukulay kahel ang langit sa pagitan ng mga ulap. Ang hangin ay malamig na, at sa bawat dampi nito sa balat ay may halong pangamba. Ang mga puno ng niyog ay bahagyang yumuyuko sa bawat bugso ng hangin, at ang mga alagang manok ay nagtatakbuhan papasok sa kanilang mga kulungan. Sa gitna ng lahat ng ito, si Mang Teban ay abala sa paglibot sa baryo. May dala siyang lumang flashlight at lubid. Iniikot ang bawat bahay para tiyaking maayos ang bubong at ligtas ang mga kapitbahay. Hindi niya iniisip ang sarili. Mas inaalala niya ang iba. Lando, tulungan mo muna si Aling Rosa. Natanggal na yata yung pawid sa likod ng kusina niya. Tawag niya sa binatang nakatambay. Opo, Mang Teban. Mabilis na sagot ng binata. Sabay takbo dala ang martilyo. Sa kabilang dulo ng baryo, si Aling Lita ay abala pa rin. Sa harap ng kanyang tindahan, nakalagay ang ilang baso ng libreng kape at tinapay para sa mga nag-aayos pa diyan. Baka giniginaw na kayo. Tawag niya habang iniabot ang mainit na tasa sa isang matandang lalaki. Salamat, Aling Lita. Kayo talaga. Kahit bagyo, may ngiti pa rin, sabi nito. E paano? Kung puro ka ba lang, baka matakot tayo ng tuluyan, sagot niya sabay tawa. Sa kabilang bahagi naman ng baryo, ang mga kabataan ay nagtutulungan maghakot ng mga gamit mula sa mababang lugar papunta sa mataas na bahay ni Mang Teban. Dito niyo muna ilagay niya. Mas ligtas dito sa mataas, sabi niya habang tinutulungan silang isalansan ang mga sako ng bigas. Salamat po, Mang Teban, sabi ng isang batang babae. Hindi po kayo napapagod? Napangiti si Mang Teban at marahang tumingin sa langit. Pagtulong sa kapwa, hindi napapagod ang puso, sabi niya ng may banayad na tono. Habang lumalakas ang hangin, may mga batang nagtatakbuhan, nagkakandirit sa ulan na nagsisimula ng bumagsak. May tawanan pa rin, kahit may takot sa paligid. Ang mga lampara sa bawat bahay ay isa-isang nagsisindi, nagbigay ng mainit na liwanag sa dilim ng gabi. Parang mga bituin sa lupa, nagsisilbing paalala na may liwanag kahit sa gitna ng unos. Bago pumasok sa kanilang mga tahanan, sabay-sabay silang nagdasal. Tahimik, tanging ingay ng ulan ang maririnig, at ang mga huni ng kuliglig na tila nag-aalay ng awitin ng pag-asa. Sa huling pag-ikot ni Mang Teban sa baryo, saglit siyang tumigil sa gitna ng daan. Tumingin siya sa bawat ilaw, sa bawat tahanang puno ng buhay, at napangiti. Handa na tayo, mahinahon niyang sabi sa sarili. Ano man ang dalhin ng bagyo, hindi kayang lipulin ang pusong marunong magtulungan. At habang nagsisimula, nang bumuhos ang malakas na ulan, nagsimula ring tumibay ang diwa ng bawat isa. Sa baryong iyon, bago pa man dumating ang bagyo, dumating na muna ang bayanihan. Pagsapit ng hating gabi, tila nagbago ang ihip ng hangin. Ang dating banayad na ambon ay naging malalakas na patak ng ulan, at ang mga alon ng hangin ay tila may dalang galit. Ang mga dahon ng saging ay nagsasayawan sa gitna ng dilim, at sa bawat hampas ng hangin sa dingding ng mga bahay,
May kasamang dagundong na parang boses ng bagyo. Sa loob ng bahay ni Mang Teban, kumikislap ang lampara habang siya'y nakaupo sa tabi ng bintana. Sa labas, maririnig ang pagkalansing ng yero at ang mga alagang manok na tila nagkakandara pa sa takot. Diyos ko, mahinang dasal ni Mang Teban, ingatan niyo po kami. Biglang may kumatok sa pinto. Mang Teban, sigaw ng tinig ni Lando mula sa labas. Halos nilalamon ng ulan ang kanyang boses. Binuksan ni Mang Teban ang pinto at bumungad ang batang lalaki, basang-basa at hingal. Si Lola Sion po. Natanggal yung bubong nila. Nasa loob pa siya. Hindi na nag-aksaya ng sandali si Mang Teban. Isinuot niya ang lumang kapote, kinuha ang flashlight, lubid at isang piraso ng yero. Tara, Lando, sabi niya. Hindi natin siya pwedeng iwan. Sa labas, halos hindi na makita ang daan. Ang ulan ay parang pader ng tubig at ang hangin ay tila gustong itumba ang bawat hakbang nila. Sa bawat paglakad, naririnig nila ang mga sigaw ng mga punong niyog na tumatama sa lupa at ang mga bubong na tinatangay ng hangin. Lando, kapit ka lang, sigaw ni Mang Teban. Opo, sagot ng binata habang tinatakpan ng mukha mula sa hampas ng ulan. Pagdating nila sa bahay ni Lola Sion, nakita nilang halos kalahati ng bubong ay wala na. Ang matanda ay nakaupo sa sulok, yakap ang kanyang rosaryo. Lola, sigaw ni Mang Teban, nandito po kami. Napatingin ang matanda, nanginginig sa lamig, ngunit may ngiti sa mukha. Akala ko po, wala nang darating. Mahina niyang sabi. Agad silang kumilos. Si Lando ay nagpasok ng ilang sako at sinubukang takpan ang mga butas. Si Mang Teban naman ay umakyat sa bahagi ng bubong kahit umaalon na ito sa lakas ng hangin. Dahan-dahan po, Mang Teban, sigaw ni Lando. Walang oras. Kapit ka lang diyan, sagot ni Mang Teban habang nilalagay ang lubid sa yero. Sa gitna ng ingay ng ulan, kumikidlat sa langit at sa sandaling iyon, tila tumigil ang lahat. Isang malakas na hangin ang dumampi, halos tangayin si Mang Teban. Ngunit hindi siya bumitaw. Hinawakan niya ng mahigpit ang lubid habang iniisip na kung hindi niya kakayanin, baka masira ang bahay ni Lola Sion. Pagkaraan ng ilang minuto, natapos nila ang pagpumpuni. Basang-basa, hingal, ngunit ligtas. Salamat sa Diyos, bulong ni Mang Teban habang tinutulungan si Lola Sion papunta sa ligtas na bahagi ng bahay. Hindi ko alam kung paano ko kayo mapapasalamatan, sabi ni Lola Sion habang nakatingin sa kanila. Ngumiti si Mang Teban. Walang salamat Lola. Lahat tayo, pamilya dito. Sa labas, patuloy pa rin ang unos. Ngunit sa maliit na bahay na iyon, may init ng pagkakaisa. Nagsindi sila ng kandila at sa liwanag nito, makikita ang pagod ngunit kontentong mga muka. Habang pinagmamasdan ang kumikislap na apoy, dahan-dahang nagsalita si Mang Teban. Halos paanas. Basta't magkasama, walang unos na hindi kayang lampasan. At sa labas ng kanilang tahanan, bagaman nagwawala pa rin ang hangin at ulan, tila unti-unting nagiging malambot ang gabi. Sapagkat sa baryong iyon, sa gitna ng bagyo, may mga pusong mas matatag pa kaysa anumang hangin. Pagsapit ng umaga, tila huminga ng malalim ang langit. Ang bagyong kagabi ay tuluyang lumisan. Iniwan ang baryo na puno ng putik, sira-sirang bubong, at mga punong nakahandusay sa gitna ng daan. Ngunit sa kabila ng pagkawasak, may kakaibang liwanag na sumilip sa pagitan ng ulap. Isang sinag ng araw na parang nagsasabing, tapos na, pero hindi kayo nag-iisa.
Si Mang Teban ay unang lumabas ng bahay. Bitbit ang kanyang lumang taahbo at walis tingting. Nagsimula siyang magligpit sa bakuran. Napahinto siya nang makita ang paligid. Wasak ang bubong ni Aling Nena. Lubog sa putik ang hardin ni Tio Cardo. At natumba ang poste sa harap ng eskinita. Ngunit imbes na manghina, napangiti siya. Kaya natin to, mahina niyang sabi, sabay taas ng tingin sa langit. Maya-maya, isa-isang lumabas ang mga kapitbahay. Si Aling Nena, kahit basa pa ang buhok, ay naglabas ng mainit na lugaw. Si Lando naman, kahit pagod pa sa magdamag na pagbabantay, ay nagsimulang maghahakot ng mga sanga para malinisan ang daan. Ang mga bata, sa halip na magreklamo, ay nagtutulungan mag-ipon ng mga bote at basurang inanod ng baha. Ang importante, buo pa tayo, sabi ni Aling Nena habang pinupunasan ng pawis sa noo. Oo nga, sagot ni Mang Teban. Ang bahay, maitatayo ulit. Pero ang pagkakaibigan, mas lalo lang tumitibay sa ganitong panahon. Sa gitna ng putik, may tawanan. Sa halip na takot, may halakak. Kahit putikan ang daan, nagmisto lang piyesta ang baryo. May mga kumakanta habang naglilinis. May mga nag-aalok ng tinapay. At may mga batang tumatakbo sa ulan na parang wala lang nangyari. Dumating din ang truck ng tulong mula sa bayan. Ngunit bago pa man ito makarating, halos maayos na ng mga taga-baryo ang daan. Nang makita ng mga tagalungsod ang ganitong pagkakaisa, napangiti sila. Hindi lang bayanihan ang meron dito, sabi ng isa. May puso. Habang pinagmamasdan ni Mang Teban ang paligid, napangiti siya ng buong puso. Sa tabi niya, si Lando ay abala sa pag-aayos ng nasirang bakod, habang si Aling Nena ay pinapakain ang mga batang pagod sa paglilinis. Sa bawat kilos nila, makikita ang lakas ng loob at pag-asa, mga bagay na hindi kayang tangayin ng kahit pinakamalakas na bagyo. Bago lumubog muli ang araw, halos malinis na ang buong baryo. Napaupo si Mang Teban sa harap ng kanyang bahay. Pinagmamasdan ang papulang langit. Ramdam niya ang katahimikan matapos ang unos. Isang uri ng kapayapaan na dumadaloy mula sa puso. Marami mang nawala. Mahinang sabi niya, mas marami pa ring nanatili. At sa pagdampi ng malamig na simoy ng hangin, napangiti si Mang Teban. Dahil sa gitna ng putik at pagod, may umuusbong na pag-asa. At iyon ang tunay na diwa ng bayanihan. Lumipas ang ilang araw matapos ang bagyo, at unti-unti nang bumabalik ang sigla ng baryo. Muling bumukas ang tindahan ni Aling Nena. Nagbubunot na ng damo si Tio Cardo, at naglalaro na ulit ang mga bata sa kalsada. Ang dati tahimik na baryo, na puno ng takot at pag-aalala, ngayon napalitan ng ingay ng mga martilyo, tawanan, at pagkakantahan habang nagtutulungan sa pag-aayos ng mga bahay. Si Mang Teban ay naging parang leader ng hindi sinasadya. Tuwing umaga, siya ang unang bumabati sa lahat. Magandang umaga, mga kapitbahay. Laban ulit tayo ngayon. At iyon ang nagiging hudyat ng panibagong araw ng pagtutulungan. Isang tanghali, habang nagpapahinga sila sa lilim ng punong mangga, napaisip si Lando. Mang Teban, sabi niya, kung hindi siguro dumaan yung bagyo, hindi rin tayo magkakalapit ng ganito. Ngumiti si Mang Teban. Tama ka, Lando. Minsan, dumarating ang unos hindi para sirain tayo, kundi para ipaalala na mas malakas tayo kapag magkakasama. Napatingin sila sa paligid. May mga kabataang nagtutulungang mag-ayos ng bubong, mga nanay na sabay-sabay nagluluto para sa lahat, at mga tatay na nagkukumpuni ng poste. Ang bawat isa may ngiti sa labi. Pagod, oo,
pero may saya sa puso. Nang dumating ang gabi, nagtipon ang buong baryo sa ilalim ng malaking punong akasya. Nagdala si Aling Nena ng lugaw, si Lando naman ng gitara. Habang kumakain, nagkakantahan at nagtatawanan sila, para bang pista. Ngunit sa likod ng saya, naroon ang isang tahimik na pasasalamat. Salamat sa kaligtasan, salamat sa pagkakaibigan, at salamat sa pagkakaisang muling nabuhay. Sa gitna ng tawanan, may isang batang nagsabi, "Ang galing niyo po, Mang Teban. Para kayong tatay ng buong baryo." Natawa siya at sinagot, "Hindi lang ako. Tayong lahat ang magulang ng baryo na ito. Tayong lahat ang nag-alaga, nagmahal, at nagtaguyod." Habang sumasabay sa ihip ng hangin ng kanilang mga tawa, dahan-dahang lumitaw sa kalangitan ang mga bituin, kasing ningning ng pag-asang muling sumibol sa bawat puso. Ang dating unos na nagpahina sa kanila ay siya ring naging tulay para magkalapit ang bawat isa. At bago sila nagpaalam sa bawat isa, sabay-sabay nilang tinanaw ang maaliwalas na langit. Tahimik na wika ni Mang Teban, "Ang bagyong dumaan ay nagturo sa atin ng pinakamahalagang aral, na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano katibay ang bahay mo, kundi kung gaano katatag ang puso mong magmahal at tumulong." Sa gabing iyon, payapa na ang baryo. Walang bagyo, walang takot, tanging katahimikan, pagkakaibigan, at isang alaala ng bayanihang kailanman ay hindi mabubura. Isang linggo matapos ang bagyo, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga ilaw ay kumikislap na sa bawat bahay, at ang dating madilim na kalsada ay ngayoy maliwanag na muli. Ngunit sa gabing iyon, may kakaibang pakiramdam sa hangin. Parang paalala na kahit tapos na ang unos, may mga alaala pa ring mananatili sa puso ng bawat isa. Nasa harap ng kanyang bahay si Mang Teban, nakaupo sa bangkong kahoy. Sa kanyang tabi, may lamparang kumikislap sa mahinang hangin. Hindi na ito gaanong kailangan dahil may kuryente na, pero ayaw pa rin niyang patayin. Para sa kanya, simbolo iyon ng pag-asa. Liwanag na hindi kailanman nawala kahit sa gitna ng pinakamadilim na gabi. Lumapit si Lando, pit-pit ang gitara. "Mang Teban," sabi niya, "kanta po tayo para mas maalala natin kung gaano tayo naging matatag." Ngumiti si Mang Teban, "Sige, pero dapat may kasabay na kape." At nagkatawanan silang dalawa habang inihahanda ni Aling Nena ang mainit na kape sa lumang takure. Isa-isa ring lumabas ang mga kapitbahay. Ang mga bata, may dalang saging na nilaga. Ang matatanda, may kwentong hindi na uubos. Nagtagpo silang lahat sa ilalim ng punong akasya, kagaya ng dati. Pero ngayong gabi, mas tahimik, mas payapa. Habang tumutugtog si Lando ng mabagal na himig, nagsalita si Mang Teban, "Mga kababayan, salamat sa bawat kamay na tumulong, sa bawat ngiti na nagbigay lakas. Hindi natin alam kung kailan ulit darating ang bagyo, pero ngayong gabi, alalahanin natin. Kahit mawalan ang kuryente, basta't may kabutihan, laging may liwanag." Tahimik silang nakinig, habang ang lampara sa gitna ng bilog ay kumikislap na parang puso ng baryo. Maliit, pero matatag. Ang hangin ay dumaan ng marahan. Tinatangay ang mga tawa, kwento, at alaala ng pagkakaisa. Sa kalangitan, unti-unting lumabas ang buwan, bilog at malinaw. Animoy nakangiti sa ibaba. Nang matapos ang tugtugan, isa-isang nagpaalam ang mga tao. Bago pumasok sa bahay, tumingin muli si Mang Teban sa langit. "Salamat," mahina niyang wika. "Hindi lang sa kaligtasan, kundi sa liwanag na ibinahagi mo sa aming lahat." At sa gabing iyon,
Habang unti-unting pinapatay ang mga ilaw, nanatiling nakasindi ang lampara sa bangko ni Mang Teban. Huling gabi ng liwanag, ngunit simula ng panibagong umaga ng pag-asa. Tahimik na muli ang baryo. Wala ng ulan, wala ng hangin. Tanging malamig na simoy ng gabi at mga bituin sa kalangitan. Sa bawat tahanan, maririnig ang mahihinang tawa, mga kwentong ibinubulong bago matulog, at mga pusong puno ng pasasalamat. Si Mang Teban ay nakaupo sa harap ng bahay, hawak ang kanyang lampara. Dito niya naalala ang lahat ng nangyari. Ang takot, ang pagod, at higit sa lahat, ang pagtutulungan. Sa gitna ng unos, hindi sila nagkahiwalay. Sa halip, naghahawak kamay sila, at sa ganoong paraan, nalampasan nila ang lahat. Ang bagyo ay dumating upang guluhin ang lahat, ngunit umalis itong may iniwang aral, na ang bayanihan ay hindi lang gawa ng mga kamay, kundi ugnayan ng mga puso. Kaya bago ka matulog ngayong gabi, alalahanin mo rin, gaano man kalakas ang unos sa buhay, basta may mga taong handang tumulong at magmahal, laging sisikat muli ang araw. Matulog ka ng mahimbing, at hayaang ang liwanag ng kabutihan ay magbantay sa iyo hanggang sa umaga. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa iba pang mga kwentong pampatulog na magbibigay ng ginhawa, pag-asa, at ngiti bago ka matulog. Magandang gabi.